Pag-usapan po natin itong galaw po ng gobyerno at yung nangyari po sa mga rally. Huwag natin hong kalimutan ito. Kasi yung pong riot, labag yan sa batas. Yung gagawin ng gobyerno at ginagawa ng gobyerno, nakasuhan ang lahat ng nanggulo dyan sa Recto at Mindiola, karapatan po yan ng Estado. Kasi ang sinasabi ng ating batas, 1987 Constitution, yung freedom of expression, freedom of assembly, mga protesta, basta nasa sa lugar, nasa ayos lang, walang problema. Pero pag hinaluan ng riot, panggugulo, paninira, ibang issue na po yun. At dahil dyan, itinuturing po ng gobyerno na terror group, terror attack, ang ginawa po ng ibang mga nanira dyan sa Mindiola at Recto. Nagkaroon ng pagsusunog ng truck, pagpasok sa mga establishmento. So, meron pong nakapasok na ganyan. Malaliman pong investigasyon yan. Ang sinasabi po ni Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government at PNP Chief at yung DICT Secretary, bago pa nagsimula ang rally, na-monitor na nila. Nag-iba yung monitoring nila. Alam nyo, napaka-sensitive po ng ginagawa ng DICT, Department of Information Communication Technology. Monitor na monitor pala nila ang galaw ng communication ng mga, sabi nating proponent or yung mga organizer or nagbibigay ng instruction. Nakuha din nila yung order nung nando sa Liwasang Bonifacio, yung grupo na ng gulo pagdating ng Mindiola, na huwag daw kalimutang magdala ng lighter. So, planado. Kaya nga si Chavit Singson na nanawagan na mag-rally ang kabataan at nanawagan din palitan o mag-resign or mawala si Pangulong Marcos ay under investigation sa pwedeng inciting to sedition. Meron pang isang abogado na kasama doon sa rally sa Liwasang Bonifacio. Yung pong mga rallying nangyari doon sa may EDSA Shrine, Power Monument, nakita ko yung kasi nandun ako, maayos walang problema. At yung sa Luneta, ng marami ring mamamayan, walang problema. Yung nanggaling po at nagbuo ng rally doon sa may Liwasang Bonifacio na nagpunta ng Ayala Bridge, nagpunta ng Mindiola at Recto hanggang gabi ng mga nanira, yun ang subject for investigation at kakasuhan sila. Mukhang mga DDS pa yun. Mukhang iba ang galaw ng DDS Ang kanila, destabilization, pagpapabagsak ng gobyerno. Ang mga matitinong nagrally sa EDSA at Luneta ay papanagutin ang mga kurap, ibalik ang mga ninakaw na pera at kasuhan ang mga ito. Tama naman yon, karapatan ng mga Pilipino. Pero yung panggugulo riot, ibang level yan. Hindi tama yon. Kaya sana itong mga sumasali sa rally na merong political agenda or personal agenda, huwag niyong samantalahin, huwag kayong mag-take advantage dito sa sitwasyon. Napakaraki na nga ng problema ng ating bansa sa korupsyon na hindi lang nangyari ngayon. 10 taon, 6 na taon sa Duterte administration, 3 taon sa Marcos administration, base sa mga report, at pag-amin ng kontraktor at mga district engineer na ngayon po'y kumanta na lahat. Umamin na ang kontraktor, nagtuturunan ng mga pangalan ng politiko, ganon din po ang mga district engineer. Si Alcantara, Hernandez at Mendoza, lahat ay umamin na. Nakakatakot lang dahil lahat daw na project na dumaan sa Bulacan, substandard. Kaya yung mga tulay, mga highway at mga building, napakadelikado niyan. Kaya substandard kasi nga meron 25 to 30% na kinukuha ang mga proponent na mga congressman at senador. Ganyang katindi. Kaya sana huwag haluan ng riot, huwag haluan ng mga personal interest ng iba. Itong malayang demokrasya ng pagrarally at panawagang panagutin at bawiin ng pera. Yung mga nagsasamantala dapat kasuhan lang. So, ongoing po or tuloy-tuloy ang monitoring ng mga otoridad. Hindi papayagan ng gobyerno under President Marcos na merong manira, mag-riot. Ay ang intelligence report ng gobyerno balak palang pasukin ng mga DDS. At yung mga nanggulo, ang Malacanang. Gusto nilang sunugin ang Malacanang. Wow! Kaya pala ganun karami ang pulis na talagang lumaban at idinipensa ang Malacanang doon sa rally. Di ba? Ganong katindi. So, sana managot sila. Anyway, balikan natin itong issue ng masalimuot na nakawan ng pera. Yun hong operation insertion mukhang hindi napapansin na.
Lahat na lang ay flood control, infrastructure, at nasa General Appropriation Act yung budget. Pero yung insertion, isiningit, unfunded, dun matindi ang korupsyon. Na ang sangkot dyan sa insertion, unfunded na mga program ay taga-executive department, mga politiko rin sa Kongreso at Senado. Yan ang lumalabas. Kaya dapat yung insertion ay silipin na rin. Sino ang gumawa ng insertion? Nagsingit ng nakakalulang bilyon-bilyong pera na ang may kinalaman dyan ay yung small committee na chairman ng Committee on Appropriations sa Senado, sa Kongreso at chairman ng Committee on Finance dyan sa Senado. Sila ho ang gumawa niyan. Kung merong insertion ang DPWS o Executive Department, meron ding insertion ang mga politiko. Malaking problema yan. Ganyan ang ginawa nila sa atin. So, ang nabubulgar lang ngayon ay yung legal na project, normal na project kasi may pondo pero ninakaw nila. Substandard at saka po ghost project. Pero yung unprogrammed, may pera, pero unprogrammed, tayo na tawag doon, unprogrammed, walang programa pero may pondo. Grabe palang kapangyarihan ng chairman ng Committee on Appropriation. Kahit sa ang departamento, pwede maglagay ng pera. Kaya niyang utusan ng mga district engineer, kaya niyang utusan ng gobyerno na maglagay kayo ng pondo dyan, ako ang bahala. Ganun ka-powerful ang Committee on Appropriation. I-contractor yung saldi ko, grabe. Kailangan talagang bawiin ang lahat ng kayamanan kasi daan-daang milyon, bilyon, truck na pera ang idinideliver ng mga district engineer doon sa kung saan sila makikita at saka bandang huli daw sa bahay na mismo dyan sa Valle Verde. Itong si Saldico, congressman ng Ako Bicol Party List. Antindi. Garapal masyado. So, yan po. Kaya umiinit ang ulo ng mga tao dahil sa hirap ng buhay pero tayo pinagnanakawan. Kaya umiinit ang ulo ng mga nagrarally dahil garapal ang mga pangsamantala ng mga sapakat sa gobyerno na korap opisyal. Wala na pong may tago. Inilabas na ang lahat. So ang ating hinihintay ay ilan ang dapat makulong, gaano kalaking pera ang dapat mabawi. Kasi trilyon, sabi ni Secretary Dizon, mula 2016 o mula nag-umpisa itong korupsyon ito, trilyong budget ng taong bayan na dumaan sa kamay ng DPWS official, kontraktor at mga politikong proponent ng mga project sa substandard 25 to 30% ang kanilang kickback. At yung ghost project, 100% yun. Ganun pong kalala, ganun katindi ang kanilang mga pinaggagawa. Huwag kayong magsawa sa isyong ito. Bantayan natin hanggang sa hindi nare-recover ang ating pera at hindi napapakulong ang lahat ng dapat makulong.